yung sabi ng mga parents, nung natapos namin, problema naman ngayon, silya. Pero, sarili nila, nag-initiate sila, may nagpondo ng 50 pesos, may 100 pesos, nag-contribute hanggang nabuo nila, nasagot nila yung buong silya. So ngayon, the community is now proud of themselves. Sabi nila sa sarili nila, uy, kaya pala natin, pwede pala tayo magtayo, na makapagtayo ng building at maipundar yung pangangailangan ng estudyante ng tayo-tayo lang. Nagkaroon ngayon ng sense of ownership. So, hindi pa natapos yun. Nung susunod naman, si Architect Jerry Esquivel at si Beng Esquivel, nung minsan lumapit sa akin, sinabi, Mayor, gusto namin tumulong sa town mo. Pero ang gusto namin tulong is sa education. Ano ba pwede namin itulong? Pumunta sila dito. Tinanong nila yung principal. Sinabi ng principal, kasi ang dream ng mga estudyante, gusto library. O sige, yun na ibibigay natin, sabing gano'n. Ala namin, isang schoolroom building lang na library. Yung pala, nung dumating yung library, isang napakagandang library na kompletong-kompleto. Pero ang concept nito, bayanihan spirit, na nagtulong-tulong sa nag-build, tapos pati yung sa training, lahat sila nagtulong-tulong na itayo ito. At ang nangyari ngayon, nakapagtayo kami ng isang napakagandang library na kompleto ng books, hindi lang yon, pati yung sa computer, naging Community Technology Center. At hindi lang yung mga estudyante nagtutulong, pati funders nagtulong-tulong. Nandyan na yung 5775, yung League of Corporate Foundation, nandyan yung Ateneo, nandyan yung mga Asian Foundation sa mga libro, at marami pang mga funders na nagtulong-tulong para maitayo yung building. Ang nakita kong napakaganda ng ganitong klaseng program is that yung ownership nung programa na ibibigay dun sa tao. Nagiging kasama sila. Kakibat mo dun sa trabaho sa programa. Ngayon, sinabi na naman sila, ay, kaya pala natin magpatayo ganito kaganda. Pwede pala. Kayang-kaya pala. Pag meron lang tayong tiwala sa isa't isa. Ang tangi kinabubuhay ng karamihan sa mga taga San Isidro ay pagsasaka. Ano naman po ang masasabi nyo tungkol sa usapin ng Comprehensive Agrarian Reform Program? Bakit hindi natin ibigay yung lupa dun sa mga magsasaka? Na ito ang nagpapakain sa atin. Kung kukunin mo yan sa mga magsasaka, then we cannot address food security. Lagi tayo nagrereklamo na meron tayong problema sa food security, pero hindi natin ina-address ang problema sa grassroots. Aanhin mo yung mga napakalaking mga lupain na iisa lang ang may-ari o ito lang ang may-ari, na samantalang pinapakinabangan ng mga magsasaka na sila ang umaani, sila ang nagtatanim at sila ang nagpapakain sa atin. Kaya ako, maski ang kaya natin, stand ang kaya natin yan, ay dapat talaga ituloy yung pagbabahagi ng lupa sa mga magsasaka. Mayor, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pangarap ng mga taga San Isidro? Ano ba ang inyong panaginip sa buhay? Ano yung gusto nyong maging ang buhay ninyo? Marami na silang sinabi, gusto namin, yung ani namin, 60 kabans per hectare lang, kung maging 100 kabans per hectare man lang, kasi talagang hindi kami kumikita. Kami ay nakabaon sa utang, totoo naman yun, nakabaon sila sa 5-6. At ma'am, ang aming ang bahay namin, nasa gitna ng bukid, talagang nakikita mo naman na kawawa rin. Tapos, marami silang mga hinihiling. O sige, nung napagsama-sama namin yung kanilang panaginip, ginawa namin itong isang mural, painting. Pagkatapos, tuwing dadating sila dyan, kung magmi-meeting kami sa conference room, kasi gusto ko na feel nila na seryosan ito, hindi ito biro-biroan lang, na kayo nandito sa tanggapan ko, nasa conference room tayo para tayong yung mga businessman na talagang ang pinag-uusapan dito yung seryosan. Kasi gusto kong masanay sila na yung sinabi nila yun. Yung commitment nila dun sa programa. Hindi yung pag sinabi nila ngayon, pagtalikod nila, nakalimutan na. Pag sinabi nila, tututuhanin ko. At pag sinabi ko rin sa kanila, tututuhanin. Lahat ng papasok doon, lahat ng sasabihin, may commitment. At yung mural na yun, naging reminder sa kanila. Pag nakikita nila, nga, malapit na tayo.
Oo nga, ayun sinabi ang ating target. Ito yung parang nakikita nating scorecard. Hindi pa sila kasi marunong yung scorecard yung matrix na mga scorecard, mahirap yon. Mahirapan sila. That is the simplest way, nagkaintindihan kami nung mga magsasaka. So ito yung nakita kong very effective. Kaya nung nakita, hanggang ngayon nakikita nila, wala, kasi noon 100 lang ang hinihingi nilang target. Ngayon nasa 120 na sila, nagka-150. Pinagtatawanan nila yung drawing ko ngayon. Sabi na, ma'am, malayo na yan ah. Oo nga, pero kailangan hindi ko naalis dyan para ipakita sa inyo na talagang tama yung ating ginagawa. Kumbaga nakapokus tayo, nasa pipeline tayo, ito yung tama. At eto naman ang panghuling mensahe ni Mayor sa ating lahat at sa kanyang kapwa leader. Ang aking masasabi is that napakaladali pala. Kayang-kaya natin masagot, matugunan ang kahirapan. Pero ito ay kailangang pagkaisahan. At ito ay kailangan ginagawa natin nang nakaangkor ang ating trabaho sa Panginoon Diyos. Ang bayan ng San Isidro, ang sinasabi namin dito sa bayan ng San Isidro, lahat ng trabahong ginagawa namin for the greater glory of God. Pagka mga tinanong mga empleyado, kanina dumaan dito yung aming treasurer, si Tres Jessie o Tres, walang ngayon walang opisina, bakit nandito ka? Ma'am, kailangan tapusin ko yung aking trabaho ngayon kasi dadating na yung trabaho bukas. Kaya niya yung ginagawa, pag kinausap mo siya ng kami lang, sinasabi, ma'am, ang trabaho ko basta kailangan kong gawin, tapos bahala na ang Panginoon sa iba. Kung ganun siguro ang mangyayari sa lahat ng nanunungkulan, wala tayong magiging problema. Wala tayong poverty. Ma-address natin ang poverty. Kaya ang aking message sa ating mga kababayan ay magkaroon tayo ng pananalig sa Panginoon Diyos sa ating trabaho. At ang trabaho, gawin natin ng tama ang ating trabaho at ang Diyos ang bahala na sa lahat. Parating dapat, umpisahan natin kung ano ang pangangailangan ng tao. Kung ano yung basic needs ng tao. We have to go back to basics. Kung ano yung basics nila. At kailangan itanong natin sa ground kung ano ang kailangan nila. At doon natin i-conceptualize ang program kung ano ang pangangailangan ng tao. Pero ang sinasabi naman natin dito na ang poverty sa San Isidro, poverty sa Maynila, poverty sa ibang mundo,